Kaya, ito, mayroon pa akong sasabihin sa inyo. Si Sara Duterte, kakasuhan din ng plunder. Si Sara Duterte, plunder. Hmm? Kaya, anuhin nyo, mga kabunyog, tandaan nyo, hindi lang impeachment, plunder. Si Sara Duterte, kakasuhan ng plunder at saka graft. Oh, grabe, ano? Bukod pa ito, doon sa final nung nakaraan. Ha? Eh di ba nung nakaraan kinasuhan siya ng ano sa ombudsman? Iba 'yon, iba 'yon. Ha? Iba pa ito. Plunder at saka ano, graft. Kaya grabe. Grabe mga matatambakan. Matatambakan ang mga korte natin lahat graft cases, graft, malversation, plunder. Sino magkakaso? Abangan nyo. Marami silang mga kasong kinakaharap, ano? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong kaso na dinidesisyonan pa ng ano, yan pinanood ko yan usad ng mga kaso sa DOJ, 14 lahat. 14 ang hindi pa ay ang kasong hawak ng DOJ sa ngayon. Yung 5, first batch yan, malversation, na isampa na sa Sandigan Bayan yung 2, for resolution pa yung 3. Ngayong linggo ilalabas yung desisyon. Ang pangalawang batch, yung 6 na cases, 3 doon kay Joel Villanueva. Malversation. Yung pangatlong batch, 3 plunder cases. Kaya yung total ng mga kasong nasa DOJ, 14. Lahat yan sila Estrada, Villanueva, at Revilla. Saka si Bunuan, si ano yan? Saldico. Yan. Ha? Kaya ano na ito? Medyo tambak na. Kapag na-file na naman yan sa Sandigan Bayan, maglalabas na naman ang arrest warrant. Halos linggo-linggo nito may aarestuhin ang mga PNP, CIDG. Ha? Ano ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Kaya napapansin nyo ba si Bongo? Nung nagtatago na si Bato, napapansin nyo si Bongo? Ano, may naririnig ba kayo kay Bongo? Sige nga. May naririnig ba kayo kay Bongo? Ay di ba tahimik, ano? Tahimik si Bongo. Ha? Wala, ano? Si Cayetano, tahimik din. Si Chis Escudero, tahimik. Nakakabinging katahimikan. Naalala nyo nung mga panahon? Nung panahon ng February, March, April, May, June, July, August, halos linggo-linggo, araw-araw. Makikita mo sa TV si Chis Escudero eh. Yung parang kung maka-insulto, naalala nyo yung kainitan ng impeachment ni Sara? Yung fourth with? Ha? Naalala nyo yung fourth with? Siging pa-cute si Escudero. Tapos pinagtatanggol niya talaga na tama daw yung fourth with na interpretation niya na hindi kailangang madaliin ang impeachment. Noon ang yabang-yabang ni Escudero noon. Ngayon, nasaan na yung mga yabang na yon? Si Joel Villanueva noon. Sabi ni Joel Villanueva, may mga boy dila nga ang tawag eh. Sinusulsulan si Amy Marcos. Sige na. Anuhin mo na. 'Di ba? Nasaan na ngayon yung yabang ni Cheese? Nasaan na ngayon yung yabang ni Joel Villanueva? Nasaan na ngayon yung yabang ni ni Jinggoy? 'Di ba? Nung panahon nung kasagsagan ng impeachment ni Sara na gusto nilang pigilan yung impeachment ni Sara, halos sa isang linggo, araw-araw nagpapa-interview si Chis Escudero. Ngayon nasaan na? Nasaan na ngayon? Si Joel Villanueva noon, dahil majority floor leader siya noon, ang ingay-ingay. Ngayon nasaan na? Kahit nga si Marcoleta hindi mo nakapurma kahapon eh. Hindi man naman makapurma kahapon si Marcoleta, nagpresko na naman ngayon, saka si Amy. Si Bongo wala na.
hindi mo na marinig si Bongo. Kaya ha? Parang nakita na nila na mukhang seryoso talaga, tayo yata ang tatamaan nito. Oh, yan na mga kabunyog, mga kababayan. Si Joel Villanueva, si Joel Villanueva, gumagawa ng paraan na hindi siya makasuhan, hindi makulong. Oh, kaya lang, binabara ni Ombudsman Buying. Gumagapang yung abogado ni Joel Villanueva, pinapabaliktad sila Mendoza at saka si Bryce Hernandez. Binara ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, itong abogado na ito ni Joel Villanueva, ginagapang ang mga testigo, pinapabaliktad. Mag-usap nga tayo, Attorney Moniz-Guerra, pinangalanan niya. Sabi niya, Attorney Moniz-Guerra, mag-usap tayo. Matindi. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, wala ka nang marinig kay Bongo, si Jingo Estrada, tahimik na lang, Joel Villanueva, tahimik na lang. Yan ang nangyayari sa kanila. Ano na ito mga kabunyog? Dumating na ang kanilang, nung dati kung naalala natin yun, kung magyabang si Chis Escudero, pagtatanggol kay Sara sa impeachment, sige ngayon, pinagtanggol niyo si Sara Duterte sa impeachment niya, ipagtanggol niyo ngayon ang inyong mga sarili. Di ba? Pinagtatanggol niyo si Sara noon, ang yabang-yabang niyo, o ngayon, ipagtanggol niyo ang inyong mga sarili. Di ba? Si Bato de la Rosa noon, noong mga bandang July, yung pinagdidibatihan yung impeachment ni Sara, may mga motion pa si Bato noon. O ngayon, nasaan si Bato? Wala na. Isa-isahin nyo. Nasaan si Bato? Wala na. Nasaan si Chis? Tahimik. Mayroon nga akong nababasang post. Wala daw si Chis. Nasa labas ng bansa. Si Chis, Alan Peter Cayetano, tahimik din. Ang nag-iingay lang naman dyan sa kampo ng minorya, si Amy Marcos. Si Marcoleta, sumasabay-sabay din, papitik-pitik. Pero hindi na rin katulad nung dati. Bakit ganun sila? Kasi ngayon, marami silang kasong kinakaharap. Yan ang problema sa kanila. Hindi na nakapurma. Nung dati, ang yabang-yabang ni Chis Escudero nun. Anong sabi ni Chis Escudero nun? Hindi niya raw pakikinggan sino man. Yabang. Pag naalala ko yung mga period na February, March, April, May, June, July, August, yun. Kaya lang, nung September 8, biglang sinipa si Chis Escudero. Biglang sinipa. Pati si Marcoleta, sinipa. Tapos sunod-sunod na, may mga kaso na sila. Yan diba? Yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa kanila. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.